Ang Tahanan ng Adventista, Seksyon 5, mula sa Altar ng Kasal. Kabanata 15, Mga Tingtime na Pangako. Ang layunin ng Diyos para sa mag-asawa, ginawa ng Diyos mula sa lalaki ang isang babae, upang maging isang kasama at katulong para sa kanya, upang maging isa sa kanya, upang pasayahin, palakasin ang loob, at pagpalain siya, siya naman ay maging malakas na katulong nito. Ang lahat ng pumapasok sa mga relasyon sa pag-aasawa na may banal na layunin, ang asawang lalaki na magtamo ng dalisay na pagmamahal ng puso ng isang babae, ang asawang babae upang palambutin at pabutihin ang pagkatao ng kanyang asawa at bigyan ito ng ganap, ay tumutupad sa layunin ng Diyos para sa kanila. Si Kristo ay dumating hindi upang sirain ang institusyong ito, ngunit upang ibalik ito sa orihinal nitong kabanalan at kataasan. Siya ay naparito upang ibalik ang moral na imahe ng Diyos sa tao, at sinimulan niya ang kanyang gawain sa pamamagitan ng pagpayag sa relasyon ng kasal. Siya na nagbigay kay Eva kay Adan bilang katuwang ay nagsagawa ng kanyang unang himala sa isang pagdiriwang ng kasal. Sa bulwagan ng kapistahan kung saan magkasamang nagsaya ang magkakaibigan at kamag-anak, sinimulan ni Kristo ang kanyang pampublikong ministeryo. Kaya't kanyang pinahintulutan ang kasal, na kinikilala ito bilang isang institusyon na siya mismo ang nagtatag. Siya ay nag-order na ang mga lalaki at babae ay dapat na magkaisa sa banal na kasal, upang palakihin ang mga pamilya na ang mga miyembro, na pinutungan ng karangalan, ay dapat kilalanin bilang mga miyembro ng pamilya sa itaas. Gusto ni Jesus ng maligayang pag-aasawa, ang banal na pag-ibig na nagmumula kay Kristo ay hindi kailanman sumisira sa pag-ibig ng tao, ngunit kasama ito. Sa pamamagitan nito ang pag-ibig ng tao ay dinadalisay at dinadalisay, itinataas at dinadakila. Ang pag-ibig ng tao ay hindi kailanman magbubunga ng mahalagang bunga nito hanggang sa ito ay kaysa ng banal na kalikasan at sinanay na lumago sa langit. Gusto ni Jesus na makakita ng masayang pagsasama, masayang four-side. Tulad ng bawat isa sa mga mabubuting kaloob ng Diyos na ipinagkatiwala sa pangangalaga ng sangkatauhan, ang kasal ay binaluktot ng kasalanan, ngunit layunin ng Ebanghelyo na ibalik ang kadalisayan at kagandahan nito. Ang biyaya ni Kristo, at ito lamang, ay maaaring gumawa ng institusyong ito kung ano ang dapat na idinisenyo ng Diyos, isang ahente para sa pagpapala at pagpapasigla ng sangkatauhan. At sa gayon ang mga pamilya sa lupa, sa kanilang pagkakaisa at kapayapaan at pagmamahalan, ay maaaring kumatawan sa pamilya ng langit. Ang kalagayan ng lipunan ay nagpapakita ng isang malungkot na komento sa ideya ng langit sa sagradong kaugnayang ito. Ngunit maging sa mga nakatagpo ng pait at pagkabigo kung saan umaasa silang makakasama at kagalakan, ang Ebanghelyo ni Kristo ay nag-aalok ng kaliwan. Isang masayang okasyon, isinasaad ng banal na kasulatan na si Jesus at ang kanyang mga disipulo ay tinawag sa piging ng kasal na ito, sa Kana. Si Kristo ay nagbigay ng walang pahintulot sa mga Kristiyano na sabihin kapag inanyayahan sa isang kasal, hindi tayo dapat na dumalo sa napakasayang okasyon. Sa pagdalo sa piging na ito ay itinuro ni Kristo na gusto niya tayong magsaya kasama ng mga nagsasaya sa pagsunod sa kanyang mga batas. Kailanman ay hindi niya pananghinaan ng loob ang mga inosenteng kasiyahan ng sangkatauhan kapag nagpapatuloy alinsunod sa mga batas ng langit. Isang pagtitipon na pinarangalan ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang presensya, tama na dapat dumalo ang kanyang mga tagasunod. Matapos dumalo sa kapistahan na ito, dumalo si Kristo sa marami pang iba, pinabanal sila sa pamamagitan ng kanyang presensya at pagtuturo. Ang display, extravagance, at hilarity ay hindi naaangkop sa mga kasal. Ang mga seremonya ng kasal ay ginagawang mga bagay ng pagpapakita, pagmamalabas, at pagpapasaya sa sarili. Ngunit kung ang magkasundo na partido ay napagkasunduan sa relihiyosong paniniwala at kasanayan, at ang lahat ay pare-pareho, at ang seremonya ay isinasagawa ng walang pagpapakita at pagmamalabas, ang kasal sa panahong ito ay hindi kailangang hindi kalugod-lugod sa Diyos. Walang dahilan kung bakit dapat tayong gumawa ng mahusay na parada o pagpapakita, kahit na ang mga partido ay ganap na nababagay sa isa't isa. Noon pa man ay tila napakaangkop sa akin na makita ang ordinansa ng kasal na nauugnay sa katuwaan at saya at pagkukunwari ng isang bagay. Hindi. Ito ay ordinansa na inorden ng Diyos, na dapat tingnan ng buong kataimtayman. Habang ang relasyon ng pamilya ay nabuo dito sa ibaba, ito ay upang magbigay ng isang pagpapakita ng kung ano sila ay magiging, ang pamilya sa langit sa itaas. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay laging mauuna.
Isang kasal sa tahanan ni Mrs. White, mga 11 a.m. Martes ang aming malaking silid kainan ay inihanda para sa seremonya ng kasal. Si Brother B ang nang-asiwa sa serbisyo, at ito ay naging maganda. Ang kahilingan ay ginawa, na si Sister White ay dapat mag-alay ng panalangin pagkatapos ng seremonya ng kasal. Binigyan ako ng Panginoon ng espesyal na kalayaan. Ang puso ko ay lamambot at nasakop ng Espiritu ng Diyos. Sa pagkakataong ito ay walang mga magaan na pagbibiro o mga hanggal na kasabihan. Lahat ay solemn na at sagrado na may kaugnayan sa kasal na ito. Lahat ay may nakakataas na karakter at lubhang kahanga-hanga. Pinabanal ng Panginoon ang kasal na ito, at ang dalawang ito ngayon ay pinagkaisa ang kanilang mga interes na magtrabaho sa larangan ng misyon, upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Pagpapalain sila ng Diyos sa kanilang gawain kung sila ay lalakad ng may kabab ang loob na kasama niya, ganap na umaasa sa kanyang mga pangako. Ang pagsasama-sama ng dalawang buhay, tandaan, mga pahayag ni Ginang E. G. White sa okasyon ng seremonya ng kasal sa Sanitarium, California, noong 1905, ito ay isang mahalagang panahon sa kasaysayan ng mga taong tumayo sa harap mo upang pag-isahin ang kanilang mga interes, kanilang mga pakikiramay, kanilang pagmamahal, kanilang paggawa, sa isa't isa sa ministeryo ng pagliligtas ng mga kaluluwa. Sa relasyon ng pag-aasawa ay may napakahalagang hakbang na ginawa, ang paghahalo ng dalawang buhay sa isa. Ito ay ayon sa kalooban ng Diyos na ang lalaki at asawa ay dapat na magkaugnay sa kanyang gawain, upang isulong ito sa isang kabuuan at isang kabanalan. Kaya nila ito, ang pagpapala ng Diyos sa tahanan kung saan iiral ang pagsasama na ito ay tulad ng sikat ng araw ng langit, dahil ito ay itinalaga ng Panginoon na ang lalaki at asawa ay dapat na magkaugnay sa banal na mga bigkis ng pagsasama, sa ilalim ni Hesukristo, sa Kanya upang kontrolin, at ang Kanyang Espiritu upang gabayan. Nais ng Diyos na ang tahanan ang maging pinakamasayang lugar sa mundo, ang mismong simbolo ng tahanan sa langit. Dala ang mga responsibilidad sa kasal sa tahanan, iniuugnay ang kanilang mga interes kay Hesukristo, sumandal sa Kanyang braso at Kanyang katiyakan. Ang mag-asawa ay maaaring magkaroon ng kaligayahan sa pagsasamang ito na pinuri ng mga anghel ng Diyos. Ang pag-aasawa ay hindi binabawasan ang kanilang pagiging kapaki-pakinabang, ngunit pinalalakas ito. Maaari nilang gawin ang buhay may asawa na iyon bilang isang ministeryo upang makakuha ng mga kaluluwa kay Kristo, at alam ko kung saan ako nagsasalita, dahil sa loob ng 36 na taon kaming mag-asawa ay nagkaisa, at nagpunta kami saan man na sinabi ng Panginoon na pumunta. Sa bagay na ito alam natin na mayroon tayong komendasyon ng Diyos sa relasyon ng mag-asawa. Sa makatuwid ito ay isang solemn na ordinansa, at ngayon ay maaari kong hawakan sa kamay itong ating kapatid, at hawak ka namin, na kanyang asawa, at hinihimok ka naming ipagpatuloy ang gawain ng Diyos ng may pagkakaisa. Sasabihin ko, gawin mong tagapayo ang Diyos. Haluin, payo sa bagong kasal, aking mahal na kapatid na lalaki, nagkaisa kayo sa habang buhay na tipan. Ang iyong pag-aaral sa buhay may asawa ay nagsimula na. Ang unang taon ng buhay mag-asawa ay isang taon ng karanasan, isang taon kung saan natutunan ng mag-asawa ang iba't ibang katangian ng bawat isa, habang ang isang bata ay natututo ng mga aralin sa paaralan. Sa unang taon ng iyong buhay mag-asawa, sana walang mga kabanata na makakasira sa iyong kaligayahan sa hinaharap. Kapatid ko, ang oras at lakas at kaligayahan ng iyong asawa ay nakatali ngayon sa iyo. Ang iyong impluwensya sa kanya ay maaaring maging sarap ng buhay tungo sa buhay o ng kamatayan hanggang kamatayan. Mag-ingat na huwag masira ang kanyang buhay. Aking kapatid na babae, matututunan mo na ngayon ang iyong unang praktikal na mga aralin tungkol sa mga responsibilidad ng buhay may asawa. Siguraduhing matutuhan ang mga aral na ito ng tapat araw-araw. Mag-ingat palagi laban sa pagbibigay daan sa pagkamakasarili. Sa iyong pagsasama sa buhay, ang iyong mga pagmamahal ay dapat maging sanga sa kaligayahan ng isa't isa. Bawat isa ay maglingkod sa kaligayahan ng isa't isa. Ito ang kalooban ng Diyos tungkol sa iyo. Ngunit habang ikaw ay dapat maghalo bilang isa, alinman sa inyo ay hindi mawawala ang kanyang sariling katangian sa isa pa. Ang Diyos ang may-ari ng iyong pagkatao. Sa Kanya ay itatanong mo, ano ang tama? Ano ang mali? Paano ko maisa sa katuparan ang layunin ng aking paglikha? Isang pangako sa harap ng mga saksi sa langit,
itinakda ng Diyos na dapat magkaroon ng perpektong pagmamahalan at pagkakasundo sa pagitan ng mga pumasok sa relasyon ng kasal. Hayaang ang kasintahang babae at kasintahang lalaki, sa harapan ng makalangit na sansinukob, ay mangako sa kanilang sarili na mamahalin ang isa't isa gaya ng itinakda ng Diyos na dapat nilang igalang. Ang asawang babae ay dapat igalang ang kanyang asawa, at ang asawang lalaki ay mamahalin at pahalagahan ang kanyang asawa. Ang mga lalaki at babae, sa simula ng buhay may asawa, ay dapat na muling italaga ang kanilang sarili sa Diyos. Maging kasing tapat ng bakal sa iyong mga panata sa kasal, tumatanggi, sa isip, salita, o gawa, na sirain ang iyong record bilang isang taong may takot sa Diyos at sumusunod sa kanyang mga utos. Kabanata 16, Isang masaya, matagumpay na pagsasama. Ang tunay na pagsasama ay isang panghabambuhay na karanasan. Ang magkaroon ng wastong pag-unawa sa relasyon ng mag-asawa ay gawain sa buong buhay. Ang mga nagpakasal ay pumapasok sa isang paaralan kung saan hindi sila kailanman makakapagtapos sa buhay na ito. Gaano man maingat at matalinong pag-aasawa ang pinasok, kakaunti ang mga mag-asawa ang ganap na nagkakaisa kapag ang seremonya ng kasal ay ginanap. Ang tunay na pagsasama ng dalawa sa kasal ay gawain ng mga afteryears. Habang ang buhay na may pasanin ng kaguluhan at pag-aalaga ay nakakatugon sa bagong kasal na mag-asawa, ang pag-iibigan kung saan ang imahinasyon ay madalas na namuhunan sa kasal. Natutuhan ng mag-asawa ang katangian ng isa't isa dahil imposibleng matutunan ito sa dati nilang samahan. Ito ang pinakamahalagang panahon sa kanilang karanasan. Ang kaligayahan at pagiging kapaki-pakinabang ng kanilang buong hinaharap na buhay ay nakasalalay sa kanilang pagtahak sa tamang landas ngayon. Kadalasan ay nakikilala nila sa isa't isa ang hindi inaasahang kahinaan at mga depekto, ngunit ang mga pusong pinag-isa ng pag-ibig ay makakakilala ng mga kahusayan na hindi pa nalalaman. Hayaan ang lahat na maghanap upang matuklasan ang mga kahusayan sa halip na ang mga depekto. Kadalasan ito ay ang ating sariling saloobin, ang kapaligiran na pumapalibot sa ating sarili, ang nagpapasya kung ano ang ihahayag sa atin sa iba. Ang pag-ibig ay dapat subukan at subukan, ang pagmamahal ay maaaring kasing linaw ng kristal at napakaganda sa kadalisayan nito, ngunit maaaring mababaw ito dahil hindi pa ito nasusubok at nasubok. Gawin mong una at huli si Kristo at pinakamahusay sa lahat ng bagay. Laging pagmasdan siya, at ang iyong pagmamahal sa Kanya ay araw-araw na lalalim at lalakas habang ito ay isinusuko sa pagsubok ng pagsubok. At habang nadaragdagan ang pagmamahal ninyo sa Kanya, ang pagmamahalan ninyo sa isa't isa ay lalalim at mas tumitibay. Bagamat maaaring lumitaw ang mga paghihirap, kaguluhan, at panghihina ng loob, huwag isipin ng mag-asawa na ang kanilang pagsasama ay isang pagkakamali o pagkabigo. Magpasya na maging lahat ng posibleng maging sa isa't isa. Ipagpatuloy ang maagang atensyon. Sa lahat ng paraan pasiglahin ang bawat isa sa pakikipaglaban sa mga laban ng buhay. Mag-aral para isulong ang kaligayahan ng bawat isa. Magkaroon ng pagmamahalan sa isa't isa, pagtitiyaga sa isa't isa. Kung gayon ang pag-aasawa, sa halip na maging katapusan ng pag-ibig, ay magiging parang simulan ng pag-ibig. Ang init ng tunay na pagkakaibigan, ang pag-ibig na nagbubuklod sa puso, ay isang patikim ng kagalakan ng langit. Ang lahat ay dapat linangin ng pasensya sa pamamagitan ng pagsasanay ng pasensya. Sa pamamagitan ng pagiging mabait at mapagtiis, ang tunay na pag-ibig ay mapapanatiling mainit sa puso, at ang mga katangian ay bubuo na sa sang-ayunan ng langit. Ang kaaway ay maghahangad na ihiwalay, si Satanas ay laging handang samantalahin kapag may anumang bagay na may pagkakaiba. At sa pamamagitan ng paglipat sa hindi kanais-nais, namamana ng mga katangian ng pagkatao sa mag-asawa, susubukan niyang maging sanhi ng paghihiwalay ng mga taong pinag-isa ang kanilang interes sa isang solemneng tipan sa harap ng Diyos. Sa mga panata ng kasal ay ipinangako nilang maging isa, ang asawang babae ay nakipagtipan na mahalin at sundin ang kanyang asawa, ang asawang lalaki ay nangangako na mamahalin at pahahalagahan ang kanyang asawa. Kung susundin ang kautusan ng Diyos, ang demonyo ng alitan ay ilalayo sa pamilya, at walang paghihiwalay ng mga interes ang magaganap, walang paghihiwalay ng pagmamahal ang papahintulutan. Payo sa mag-asawang malakas ang loob, alinman sa asawa o asawa ay hindi dapat humingi ng panawagan para sa pamamahala. Inilatag ng Panginoon ang alituntunin na gagabay sa bagay na ito.
Dapat pahalagahan ng asawang lalaki ang kanyang asawa gaya ng pag-aalaga ni Kristo sa simbahan. At ang asawa ay dapat igalang at mahalin ang kanyang asawa. Parehong dapat linangin ang diwa ng kabaitan, na determinadong huwag magdalamhati o manakit sa kapwa. Huwag pilitin ang isa't isa na gawin ang gusto ninyo. Hindi mo ito magagawa at mapanatili ang pagmamahala ng isa't isa. Ang mga pagpapakita ng sarili ay sisira sa kapayapaan at kaligayahan ng tahanan. Huwag hayaan ang iyong buhay may asawa na maging isang pagtatalo. Kung gagawin mo, pareho kayong malungkot. Maging mabait sa pananalita at banayad sa pagkilos, isuko ang iyong sariling mga kagustuhan. Bantayan mong mabuti ang iyong mga salita, sapagkat ang mga ito ay may makapangyarihang impluensya para sa kabutihan o para sa masama. Payagan ang walang talas na dumating sa iyong mga boses. Dalhin sa iyong nagkakaisang buhay ang halimuyak ng pagiging katulad ni Kristo. Ipahayag ang pag-ibig sa salita at gawa. Marami ang nagtuturing na kahinaan ang pagpapahayag ng pag-ibig, at pinananatili nila ang isang reserbang nagtataboy sa iba. Sinusuri ng espiritong ito ang agos ng pakikiramay. Habang pinipigilan ng sosyal at mapagbigay na mga impulses, nalalanta ang mga ito, at ang puso ay nagiging mapanglo at nanlamig. Dapat tayong mag-ingat sa pagkakamaling ito. Ang pag-ibig ay hindi maaaring umiral ng walang pagpapahayag. Huwag hayaang ang puso ng isang konektado sa iyo ay magutom sa pangangailangan ng kabaitan at pakikiramay. Hayaang magbigay ng pagmamahal ang bawat isa sa halip na tiyakin ito. Linangin ang pinakamarangal sa inyong sarili, at maging mabilis na kilalanin ang mabubuting katangian sa isa't isa. Ang kamalayan ng pagiging pinahahalagahan ay isang kahangahangang pampasigla at kasiyahan. Ang pakikiramay at paggalang ay naghihikayat sa pagsusumikap para sa kahusayan, at ang pag-ibig mismo ay tumataas habang ito ay nagpapasigla sa mas marangal na mga layunin. Ang dahilan kung bakit napakaraming matitigas na lalaki at babae sa ating mundo ay dahil ang tunay na pagmamahal ay itinuring na kahinaan at nasaraan ng loob at pinigilan. Ang mas magandang bahagi ng kalikasan ng mga tao ng klase na ito ay baluktot at dwarf sa pagkabata, at malibang matuno ng mga sinag ng banal na liwanag ang kanilang lamig at matigas na pusong pagkamakasarili. Ang kaligayahan ng mga ito ay nalilibing magpakailanman. Kung nais nating magkaroon ng magiliw na puso, tulad ng taglay ni Jesus noong siya ay nasa lupa, at nagpabanal ng pakikiramay, tulad ng taglay ng mga anghel para sa makasalaan ng mga mortal, dapat nating linangin ang mga pakikiramay noong pagkabata, na pagiging simple mismo. Pagkatapos tayo ay dadalinan, itataas, at papatnubayan ng makalangit na mga alituntunin. Napakaraming alalahanin at pasanin ang dinadala sa ating mga pamilya, at napakaliit ng natural na kapayakan at kapayapaan at kaligayahan ang pinahahalagahan. Dapat ay may mas kaunting pangangalaga sa kung ano ang sasabihin ng labas ng mundo at mas maalalahanin na atensyon sa mga miyembro ng bilog ng pamilya. Dapat ay may mas kaunting pagpapakita at pagpapakita ng makamundong kagandahang asal, at higit na lamang at pagmamahal, kagalakan at kristyanong kagandahang loob, sa mga miyembro ng sambahayan. Marami ang kailangang matuto kung paano gawing kaakit-akit ang tahanan, isang lugar ng kasiyahan. Ang mapagpasalamat na puso at mabait na hitsura ay mas mahalaga kaysa sa kayamanan at karangyaan, at ang kasiyahan sa mga simpleng bagay ay magpapasaya sa tahanan kung ang pag-ibig ay naruroon. The little attentions count, sinusubok at pinatutunayan tayo ng Diyos sa mga karaniwang pangyayari sa buhay. Ito ang maliliit na bagay na nagpapakita ng mga kabanata ng puso. Ang maliliit na atensyon, ang maraming maliliit na pangyayari at simpleng kagandahang loob ng buhay, ang bumubuo sa kabuuan ng kaligayahan sa buhay, at ito ay ang kapabayaan ng mabait, nakapagpapatibay, mapagmahal na mga salita, at ang maliit na kagandahang loob ng buhay, na tumutulong sa pagbuo ng kabuuan ng kahabag-habag ng buhay. Malalaman sa wakas na ang pagtanggi sa sarili para sa ikabubuti at kaligayahan ng mga nakapaligid sa atin ay bumubuo ng malaking bahagi ng tala ng buhay sa langit. At ang katotohanan ay isisiwalat din na ang pangangalaga sa sarili, anuman ang kabutihan at kaligayahan ng iba, ay hindi napapansin ng ating makalangit na Ama. Isang asawa na nabigong magpahayag ng pagmamahal, ang isang bahay na may pag-ibig sa loob nito, kung saan ang pag-ibig ay ipinapahayag sa mga salita at hitsura at gawa, ay isang lugar kung saan gustong-gusto ng mga anghel na ipakita ang kanilang presensya at pabanilan ang tanawin sa pamamagitan ng mga sinag ng liwanag mula sa kaluwalhatian.
Doon ay may kaakit-akit ang mga hamak na tungkulin sa bahay. Wala sa mga tungkulin sa buhay ang magiging hindi kasiya siya sa iyong asawa sa ilalim ng gayong mga kalagayan. Gagawin niya ang mga ito nang may kagalakan ng espiritu at magiging parang sinag ng araw sa lahat ng nasa paligid niya, at siya ay aawit sa kanyang puso sa Panginoon. Sa kasalukuyan, nararamdaman niya na wala sa kanya ang pagmamahal ng iyong puso. Binigyan mo siya ng pagkakataon na makaramdam ng ganito. Ginagampanan mo ang mga kinakailangang tungkulin na ipinagkatiwala sa iyo bilang ulo ng pamilya, ngunit may kakulangan. Mayroong isang malubhang kakulangan ng mahalagang impluwensya ng pag-ibig na humahantong sa mabait na atensyon. Ang pag-ibig ay dapat makita sa hitsura at asal at marinig sa tono ng boses. Isang disappointing, self-centered na asawa, ang moral na katangian ng mga nagkakaisa sa pag-aasawa ay maaaring itinaas o pinababa ng kanilang pagsasama, at ang gawain ng pagkasira na naisakatuparan ng isang mababa, mapanlinlang, makasarili, hindi mapigil na kalikasan ay sinimulan kaagad pagkatapos ng seremonya ng kasal. Kung ang binata ay gagawa ng isang matalinong pagpili, maaaring mayroon siyang isa na tatabi sa kanya na magtitiis sa abot ng kanyang kakayahan sa kanyang bahagi sa mga pasanin sa buhay, na magpaparangal at magpapadalisay sa kanya, at magpapasaya sa kanyang pagmamahal. Ngunit kung ang asawang babae ay angkop sa ugali, humahanga sa sarili, mapilit, nag-aakusa, sinisingil ang kanyang asawa ng mga motibo at damdamin na nagmumula lamang sa sarili niyang masamang ugali, kung wala siyang discernment at magandang diskriminasyon na kilalanin ang kanyang pag-ibig at pahalagahan ito, ngunit nagsasalita ng kapabayaan at kawalan ng pagmamahal dahil hindi niya binibigyang kasiyahan ang bawat kapritsyo, halos hindi may iwasang ay dudulot nito ang mismong kalagayan ng mga bagay na tila ikinalulungkot niya, gagawin niyang katotohanan ang lahat ng mga akusasyong ito. Mga katangian ng isang magkakasamang asawa at ina, sa halip na malubog sa isang gawaing bahay lamang, hayaan ang asawang babae at ina na maglaan ng panahon sa pagbabasa, upang panatilihing may kaalaman ang sarili, upang maging kasama ng kanyang asawa, at makipag-ugnayan sa mga umuunlad na isipan ng kanyang mga anak. Hayaan siyang gamitin ng matalino ang mga pagkakataong nasa kanya na ngayon upang maimpluwensyahan ang kanyang mga mahal sa buhay para sa mas mataas na buhay. Hayaan siyang maglaan ng oras upang gawing pang-araw-araw na kasama at pamilyar na kaibigan ang mahal na tagapagligtas. Hayaan siyang maglaan ng oras para sa pag-aaral ng kanyang salita, maglaan ng oras upang sumama sa mga bata sa mga bukid at matuto tungkol sa Diyos sa pamamagitan ng kagandahan ng kanyang mga gawa. Hayaan siyang manatiling masayahin at masigla. Sa halip na gugulin ang bawat sandali sa walang katapusang pananahi, gawin ang gabi na isang kaaya-ayang sosyal na panahon, isang muling pagsasama-sama ng pamilya pagkatapos ng mga tungkulin sa maghapon. Maraming tao ang maaakay upang piliin ang lipunan ng kanyang tahanan bago ang clubhouse o salon. Maraming batang lalaki ang itatabi sa kalye o sa sulok na grocery. Maraming babae ang maliligtas mula sa walang kabuluhan, mapanlinlang na mga asosasyon. Ang impluwensya ng tahanan ay magiging sa mga magulang at mga anak kung ano ang dapat gawin ng Diyos, isang panghabang buhay na pagpapala. Ang buhay may asawa ay hindi lahat ng romansa, ito ay may mga tunay na paghihirap at ang mga detalye nito. Ang asawa ay hindi dapat isaalang-alang ang kanyang sarili na isang manika, na dapat alagaan, ngunit isang babae, isa na ilagay ang kanyang balikat sa ilalim ng tunay, hindi haka-haka, mga pasanin, at mamuhay ng isang maunawain, maalalahanin na buhay, isinasaalang-alang na may iba pang mga bagay na dapat isipin kaysa sa kanyang sarili. Ang totoong buhay ay may mga anino at mga kalungkutan. Sa bawat kaluluwa ay dapat dumating ang mga problema. Si Satanas ay patuloy na gumagawa upang guluhin ang pananampalataya at sirain ang tapang at pag-asa ng bawat isa. Payo sa isang hindi masayang mag-asawa, ang iyong buhay may asawa ay naging parang desyerto, ngunit napakakaunting mga berdeng lugar na babalikan ng may pasasalamat na alaala. Hindi naman kailangang ganito. Ang pag-ibig ay hindi na maaaring umiral ng hindi inilalantad ang sarili sa mga panlabas na gawa kaysa sa apoy ay maaaring panatilihing buhay ng walang panggatong. Nadama mo, Brother C, na mababa sa iyong dignidad ang magpakita ng lamang sa pamamagitan ng mabait na mga kilos at mag-abang ng pagkakataon na ipakita ang pagmamahal sa iyong asawa sa pamamagitan ng mga salita ng lamang at mabait na paggalang. Nababago ka sa iyong mga damdamin at labis na naaapektuhan ng mga nakapaligid na pangyayari.
Iwanan ang iyong mga alalahanin sa negosyo at mga kaguluhan at mga inis kapag umalis ka sa iyong negosyo. Lumapit sa iyong pamilya ng may masayang mukha, may simpatiya, lamang, at pagmamahal. Ito ay mas mabuti kaysa sa paggastos ng pera para sa mga gamot o mga manggagamot para sa iyong asawa. Ito ay magiging kalusugan sa katawan at lakas sa kaluluwa. Napakahirap ng buhay mo. Pareho kayong may bahagi sa paggawa sa kanila. Hindi nalulugod ang Diyos sa iyong paghihirap, dinala ninyo ito sa inyong sarili dahil sa kawalan ng pagpipigil sa sarili. Hinahayaan mong madamay ang damdamin. Sa tingin mo ay mababa sa iyong dignidad, Brother C, ang magpakita ng pagmamahal, magsalita ng mabait at magiliw. Ang lahat ng magiliw na mga salitang ito, sa tingin mo, ay nakakalasap ng lambot at kahinaan, at hindi kailangan. Ngunit sa kanilang lugar ay nanggagaling ang mga masasakit na salita, mga salita ng hindi pagkakasundo, alitan, at pagtuligsa. Wala kang mga elemento ng isang nasisiyahang espiritu. Nananatili ka sa iyong mga problema, haka-haka na gusto at kahirapan malayo sa unahan tumitig sa iyo sa mukha, nakadarama ka ng paghihirap, pagkabalisa, paghihirap, ang iyong utak ay tila nag-aapoy, ang iyong mga espiritu ay nalulumbay. Hindi mo pinahahalagahan ang pag-ibig sa Diyos at pasasalamat ng puso para sa lahat ng mga pagpapala na ipinagkaloob sa iyo ng iyong mabait na Ama sa langit. Nakikita mo lamang ang mga discomforts ng buhay. Isang makamundong kabaliwan ang nagsasara sa iyo tulad ng mabibigat na ulap ng makapal na kadiliman. Si Satanas ay nagagalak sa iyo dahil ikaw ay magkakaroon ng paghihirap kapag ang kapayapaan at kaligayahan ay nasa iyong utos. Ang mutual na pag-ibig at pagtitiyaga ay ginantimpalaan, kung walang pagtitiyaga sa isa't isa at pagmamahalan, walang makalupang kapangyarihan ang makapaghahawak sa iyo at sa iyong asawa sa mga bigkis ng pagkakaisang Kristiyano. Ang pagsasama ninyo sa relasyon ng mag-asawa ay dapat na malapit at malambot, banal at mataas, na humihinga ng espiritual na kapangyarihan sa inyong buhay, upang maging lahat kayo sa isa't isa na hinihingi ng salita ng Diyos. Kapag naabot mo ang kondisyon na nais ng Panginoon na maabot mo, makikita mo ang langit sa ibaba at ang Diyos sa iyong buhay. Alalahanin, mahal kong kapatid, na ang Diyos ay pag-ibig at sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay magtagumpay kayo sa pagpapaligaya sa isa't isa, tulad ng pangako sa inyong kasal na inyong gagawin. Maaabot ng mga lalaki at babae ang ideal ng Diyos para sa kanila kung kukunin nila si Kristo bilang kanilang katulong. Kung ano ang hindi magagawa ng karunungan ng tao, ang kanyang biyaya ay maisakatuparan para sa mga taong nagbibigay ng kanilang sarili sa kanya sa mapagmahal na pagtitiwala. Ang kanyang probidensya ay maaaring pag-isahin ang mga puso sa mga bigkis na mula sa langit. Ang pag-ibig ay hindi magiging isang palitan lamang ng malambot at nakakabigay puri na mga salita. Ang habihan ng langit ay humahabi ng mga libing at paalang na mas pino, ngunit mas matibay, kaysa sa maaaring habi ng mga habihan ng lupa. Ang resulta ay hindi isang tela ng tissue, ngunit isang texture na magtataglay ng pagkasira at pagsubok. Puso ay ibibigkis sa puso sa ginintuang bigkis ng pag-ibig na nagtatagal. Kabanata 17, Mga obligasyon sa isa't isa. Bawat isa ay may individual na responsibilidad. Ang dalawa na pinag-iisa ang kanilang interes sa buhay ay magkakaroon ng magkakaibang mga katangian at individual na mga responsibilidad. Ang bawat isa ay magkakaroon ng kani-kanyang trabaho, ngunit ang mga babae ay hindi dapat pahalagahan ng dami ng trabaho na maaari nilang gawin gaya ng mga hayop sa pasanin. Ang asawa ay dapat biyayaan ang bilog ng pamilya bilang asawa at kasama ng isang matalinong asawa. Sa bawat hakbang ay dapat niyang itanong, ito ba ang pamantayan ng tunay na pagkababae? At paano ko gagawin ang aking impluensyang tulad ng kay Kristo sa aking tahanan? Dapat ipaalam ng asawang lalaki sa kanyang asawa na pinahahalagahan niya ang kanyang trabaho. Ang asawa ay dapat igalang ang kanyang asawa. Ang asawang lalaki ay dapat mahalin at pahalagahan ang kanyang asawa, at kung paanong ang kanilang panata sa kasal ay nagbubuklod sa kanila bilang isa, sa gayon ang kanilang paniniwala kay Kristo ay dapat na maging isa sa Kanya. Ano ang higit na kalugod-lugod sa Diyos kaysa makita ang mga pumapasok sa relasyon ng pag-aasawa na sama-samang nagsisikap na matuto tungkol kay Jesus at higit na mapuspos ng Kanyang Espiritu? Mayroon ka na ngayong mga tungkulin upang gampanan iyon bago ang iyong kasal ay wala ka. Kaya't isuot ninyo, kabaitan, kabab ang loob, kaamuan, mahabang pagtitiis.
Lakad sa pag-ibig gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin. Pag-aralan ng mabuti ang sumusunod na tagubilin, mga babae, paikop kayo sa inyong sariling asawa, gaya ng sa Panginoon. Sapagkat ang asawang lalaki ay ulo ng asawang babae, kung paanong si Kristo ay ulo ng iglesia. Kaya't kung paanong ang iglesia ay nagpapasakop kay Kristo, ay gayon din ang mga babae sa kanilang sariling asawa sa lahat ng bagay. Mga asawang lalaki, ibigin ninyo ang inyong mga asawa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia, at ibinigay ang kanyang sarili para dito. Ang tagubili ng Diyos kay Eva, si Eva ay sinabihan ng kalungkutan at sakit na dapat na maging bahagi niya. At sinabi ng Panginoon, ang iyong pagnanasa ay sa iyong asawa, at siya ang magpupuno sa iyo. Sa paglikha, ginawa siya ng Diyos na kapantay ni Adan. Kung sila ay nanatiling masunurin sa Diyos, na naaayon sa kanyang dakilang batas ng pag-ibig, sila ay naging kasuwato sa isa't isa, ngunit ang kasalanan ay nagdulot ng hindi pagkakasundo, at ngayon ang kanilang pagsasama ay mapapanatili at ang pagkakaisa ay mapangalagaan lamang sa pamamagitan ng pagpapasakop ng isa o ng isa. Si Eva ang una sa paglabag, at siya ay nahulog sa tukso sa pamamagitan ng paghihiwalay sa kanyang kasama, salungat sa banal na direksyon. Ito ay sa pamamagitan ng kanyang paghingi na si Adan ay nagkasala, at siya ngayon ay inilagay sa ilalim ng kanyang asawa. Kung ang mga alituntuning iniuuto sa kautusan ng Diyos ay itinatangi ng makasalanang lahi, ang pangungusap na ito, bagamat lumalago mula sa mga resulta ng kasalanan, ay magpapatunay na isang pagpapala sa kanila, ngunit ang pang-aabuso ng tao sa kataas-taasang kapangyarihan na ibinigay sa kanya ay napakadalas na naging napakapait ng kalagayan ng babae, at naging pabigat ang kanyang buhay. Si Eva ay ganap na masaya sa tabi ng kanyang asawa sa kanyang tahanan sa Eden, ngunit, tulad ng hindi mapakali na modernong Eves, siya ay nambobola sa pag-asang makapasok sa isang mas mataas na lugar kaysa sa itinalaga sa kanya ng Diyos. Sa pagtatangkang tumaas sa kanyang orihinal na posisyon, nahulog siya sa ibaba nito. Ang isang katulad na resulta ay makakamit ng lahat ng hindi gustong gampanan ng masaya ang kanilang mga tungkulin sa buhay alinsunod sa plano ng Diyos. Mga asawa na isumite, pagmamahal ng mag-asawa, ang tanong ay kadalasang itinatanong, ang asawa ba ay walang sariling kalooban? Malinaw na sinasabi ng Biblia na ang asawang lalaki ang ulo ng pamilya. Mga asawang babae, paikop kayo sa inyong sariling asawa. Kung dito natapos ang utos na ito, maaari nating sabihin na ang posisyon ng asawa ay hindi nakakainggit. Ito ay isang napakahirap at mahirap na posisyon sa napakaraming mga kaso, at mas mabuti kung mayroong mas kaunting mga kasal. Maraming asawang lalaki ang huminto sa mga salitang, mga asawang babae, magpasakop kayo, ngunit mababasa natin ang pagtatapos ng parehong utos, na kung ano ang nararapat sa Panginoon. Hinihiling ng Diyos na panatilihin ng asawang babae ang takot at kaluwalhatian sa Diyos sa harap niya. Ang buong pagpapasakop ay dapat gawin lamang sa Panginoong Hesukristo, na bumili sa kanya bilang kanyang sariling anak sa pamamagitan ng walang katapusang halaga ng kanyang buhay. Binigyan siya ng Diyos ng budi, na hindi niya maaaring labagin ng walang parusa. Ang kanyang pagkatao ay hindi maaaring pagsamahin sa kanyang asawa, dahil siya ang pagbili ni Kristo. Isang pagkakamali na isipin na may bulag na debosyon ay gagawin niya ang eksaktong sinasabi ng kanyang asawa sa lahat ng bagay, kapag alam niya na sa paggawa nito, ang pinsala ay gagawin para sa kanyang katawan at espiritu, na tinubos mula sa pagkaalipin ng Satanas. May isa na nakatayong mas mataas kaysa sa asawang lalaki sa asawa, ito ang kanyang manunubos, at ang kanyang pagpapasakop sa kanyang asawa ay dapat ibigay ayon sa utos ng Diyos, gaya ng nararapat sa Panginoon. Kapag ang mga asawang lalaki ay nangangailangan ng lubos na pagpapasakop ng kanilang mga asawa, na nagpapahayag na ang mga babae ay walang tinig o kalooban sa pamilya, ngunit kailangang magbigay ng buong pagpapasakop, inilalagay nila ang kanilang mga asawa sa isang posisyon na salungat sa kasulatan. Sa pagbibigay kahulugan sa kasulatan sa ganitong paraan, ginagawa nila ang karahasan sa disenyo ng institusyon ng kasal. Ang interpretasyong ito ay ginawa ng simple upang maaari silang gumamit ng arbitraryong panuntunan na hindi nila prerogative. Ngunit mababasa natin, mga asawang lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, at huwag kayong maging mapait sa kanila. Bakit dapat maging bitter ang asawa sa kanyang asawa? Kung ang asawa ay natagpuan na siya ay nagkakamali at puno ng mga kamalian,
Ang kapitan ng espiritu ay hindi malulunasan ang kasamaan. Ang mga asawa ay sumasailalim lamang tulad ng ang mga mag-asawa ay napapailalim kay Kristo. Ang Panginoong Hesus ay hindi wastong inilarawan sa kanyang kaugnayan sa simbahan ng maraming asawa sa kanilang kaugnayan sa kanilang mga asawa, sapagkat hindi nila sinusunod ang daan ng Panginoon. Ipinapahayag nila na ang kanilang mga asawa ay dapat magpasakop sa kanila sa lahat ng bagay. Ngunit hindi ito ang disenyo ng Diyos na ang asawa ay dapat magkaroon ng kontrol, bilang ulo ng sambahayan, kapag siya mismo ay hindi nagpapasakop kay Kristo. Siya ay dapat na nasa ilalim ng pamamahala ni Kristo upang siya ay kumatawan sa kaugnayan ni Kristo sa simbahan. Kung siya ay isang magaspang, maingay, makasarili, malupit, at mapagmataas na lalaki, huwag na huwag siyang magbigkas ng salita na ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, at na dapat itong magpasakop sa kanya sa lahat ng bagay, dahil hindi siya ang Panginoon, hindi siya ang asawa sa tunay na kahulugan ng termino. Dapat pag-aralan ng mga asawang lalaki ang huwaran at hangering malaman kung ano ang ibig sabihin ng simbolo na ipinakita sa Efeso, ang kaugnayang itinataguyod ni Kristo sa simbahan. Ang asawa ay dapat maging isang tagapagligtas sa kanyang pamilya. Maninindigan ba siya sa kanyang marangal, bigay Diyos na pagkalalaki, na laging naghahangad na itaas ang kanyang asawa at mga anak? Makahinga ba siya tungkol sa kanya ng isang dalisay, matamis na kapaligiran? Hindi ba niya masikap na linangin ang pag-ibig ni Jesus, na ginagawa itong isang matibay na prinsipyo sa kanyang tahanan, habang igigiit niya ang kanyang pag-aangkin sa awtoridad? Hayaang mag-aral ang bawat asawang lalaki at ama upang maunawaan ang mga salita ni Kristo, hindi sa isang panig, na iniisip lamang ang pagpapasakop ng asawang babae sa kanyang asawa, ngunit sa liwanag ng krus ng Kalbaryo, pag-aralan ang kanyang sariling posisyon sa ang bilog ng pamilya. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong mga asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia, at ibinigay ang kanyang sarili dahil dito, upang kanyang pabanilin at linisin ito sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa pamamagitan ng salita. Ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili upang mamatay sa krus upang linisin at ingatan niya tayo mula sa lahat ng kasalanan at polusyon sa pamamagitan ng impluwensya ng banal na espiritu. Kailangan ng pagtitiis sa isa't isa, dapat nasa atin ang espiritu ng Diyos, o hindi tayo kailanman magkakaroon ng pagkakaisa sa tahanan. Ang asawang babae, kung mayroon siyang espiritu ni Kristo, ay mag-iingat sa kanyang mga salita, siya ay magpipigil sa kanyang espiritu, siya ay magiging masunurin, ngunit hindi niya mararamdaman na siya ay isang alipin, kundi isang kasama ng kanyang asawa. Kung ang asawang lalaki ay lingkod ng Diyos, hindi niya ito Panginoon sa kanyang asawa, hindi siya magiging arbitrary at mapilit. Hindi natin maaaring pahalagahan ang pagmamahal sa tahanan ng may labis na pangangalaga, sapagkat ang tahanan, kung ang Espiritu ng Panginoon ay nananahan doon, ay isang uri ng langit. Kung ang isa ay magkamali, ang isa ay magpapakita ng pagtitiis na tulad ni Kristo at hindi lalayo ng malamig. Ni ang asawang lalaki o ang asawang babae ay hindi dapat magtangkang gumamit ng di makatwirang kontrol. Huwag subukang pilitin ang isa't isa na sumuko sa iyong mga kagustuhan. Hindi mo ito magagawa at mapanatili ang pagmamahala ng isa't isa. Maging mabait, matyaga, at mapagpasensya, maalalahanin, at magalang. Sa biyaya ng Diyos ay magtagumpay kayo sa pagpapaligaya sa isa't isa, tulad ng sa inyong pangako sa kasal na inyong gagawin. Hayaang magbigay buhay ang bawat isa, sa buhay mag-asawa, ang mga lalaki at babae kung minsan ay kumikilos na parang mga bata na walang disiplina. Gusto ng asawang lalaki ang kanyang paraan, at gusto ng asawang babae ang kanyang paraan, at ni hindi gustong sumuko. Ang ganitong kalagayan ng mga bagay ay maaari lamang magdulot ng pinakamalaking kalungkutan. Ang mag-asawa ay dapat na handang magbigay ng kanyang paraan o opinyon. Walang posibilidad ng kaligayahan habang pareho silang nagpapatuloy sa paggawa ng gusto nila. Maliban kung ang mga lalaki at babae ay natuto tungkol kay Kristo, ang kanyang kaamuan at kababaan, sila ay maghahayag ng pabigla-bigla, hindi makatwiran na espiritu na madalas na ipinahahayag ng mga bata. Ang malakas, walang disiplina ay maghahangad na mamuno. Ang gayong mga tao ay kailangang pag-aralan ng mga salita ni Pablo, nang ako ay bata, nagsasalita ako na gaya ng isang bata, naunawaan kong gaya ng isang bata, nag-iisip ako na gaya ng isang bata, ngunit nang ako ay maging lalaki,
inalis ko ang mga bagay na parang bata. Pagsasaayos ng mga kahirapan sa pamilya, mahirap ayusin ang mga paghihirap ng pamilya, kahit na ang mag-asawa ay naghahangad na gumawa ng patas at makatarungang pag-aayos tungkol sa kanilang ilang mga tungkulin, kung nabigo silang isuko ang puso sa Diyos. Paano mahahati ng mag-asawa ang mga interes ng kanilang buhay tahanan at mananatili pa rin ang mapagmahal, matatag na pagkapit sa isa't isa? Dapat silang magkaroon ng nagkakaisang interes sa lahat ng may kinalaman sa kanilang pag-aalaga, at ang asawang babae, kung isang Kristiyano, ay magkakaroon ng interes sa kanyang asawa bilang kanyang kasama, sapagkat ang asawang lalaki ay tatayo bilang ulo ng sambahayan. Payo sa mga pamilyang nagkakasundo, mali ang iyong espiritu. Kapag kumuha ka ng isang posisyon, hindi mo tinitimbang ng mabuti ang bagay at isinasaalang-alang kung ano ang dapat na maging epekto ng iyong pagpapanatili ng iyong mga pananaw at sa isang malayang paraan na hinabi ang mga ito sa iyong mga panalangin at pag-uusap, kapag alam mo na ang iyong asawa ay hindi pareho ang mga pananaw na ginagawa mo. Sa halip na respetuhin ang damdamin ng iyong asawa at mabait na iwasan, gaya ng gagawin ng isang maginoo, ang mga paksang alam mong nagkakaiba ka, naisipan mong mag-isip sa mga hindi kanais-nais na mga punto, at nagpakita ng tiyaga sa pagpapahayag ng iyong mga pananaw anuman ang nasa paligid mo. Nadama mo na ang iba ay walang karapatan na makita ang mga bagay na naiiba sa iyong sarili. Ang mga bungang ito ay hindi tumutubo sa punong Kristiyano. Kapatid ko, buksan mo ang pintuan ng puso upang tanggapin si Jesus. Anyayahan siya sa templo ng kaluluwa. Tulungan ang bawat isa na malampasan ang mga hadlang na pumapasok sa buhay may asawa ng lahat. Magkakaroon kayo ng matinding labanan upang madaig ang inyong kalaban na dyablo, at kung inaasahan ninyong tutulungan kayo ng Diyos sa labanang ito, dapat kayong magkaisa sa pagpapasya na maneg, upang tatakan ang inyong mga labi laban sa pagsasalita ng anumang salita ng mali, kahit na kailangan ninyong lumuhad ka at sumigaw ng malakas, Panginoon, sawayin mo ang kalaban ng aking kaluluwa. Si Kristo sa bawat puso ay magdadala ng pagkakaisa. Kung matutupad ang kalooban ng Diyos, igagalang ng mag-asawa ang isa't isa at maglilinang ng pagmamahal at pagtitiwala. Anumang bagay na makakasira sa kapayapaan at pagkakaisa ng pamilya ay dapat na mahigpit na supilan, at ang kabaitan at pagmamahal ay dapat pahalagahan. Siya na nagpapakita ng diwa ng lamang, pagtitiis, at pagmamahal ay makikita na ang parehong espiritu ay makikita sa kanya. Kung saan naghahari ang espiritu ng Diyos, walang pag-uusapan na hindi angkop sa relasyon ng mag-asawa. Kung si Kristo nga ay nabuo sa loob, ang pag-asa ng kaluwalhatian, magkakaroon ng pagkakaisa at pagmamahalan sa tahanan. Si Kristo na nananatili sa puso ng asawang babae ay magiging kasando ni Kristo na nananatili sa puso ng asawang lalaki. Magkakasama silang magsisikap para sa mga mansyon na pinuntahan ni Kristo upang ihanda para sa mga nagmamahal sa Kanya. Kabanata 18, Mga tungkulin at pribilehiyo ng mag-asawa. Hindi ipinatupad ni Jesus ang celibacy, ang mga nagtuturing sa relasyon ng kasal bilang isa sa mga sagradong ordinansa ng Diyos, na binabantayan ng Kanyang banal na tuntunin, ay makokontrol ng dikta ng katwiran. Hindi ipinatupad ni Jesus ang hindi pag-aasawa sa alinmang uri ng mga lalaki. Siya ay naparito hindi upang sirain ang sagradong relasyon ng kasal, ngunit para itaas ito at ibalik ito sa orihinal nitong kabanalan. Siya ay tumitingin ng may kasiyahan sa relasyon ng pamilya kung saan ang sagrado at di makasariling pag-ibig ay umuusad. Ang pag-aasawa ay batas at banal, walang kasalanan sa pagkain at pag-inom, o sa pag-aasawa at pagbibigay sa kasal. Naaayon sa batas ang pag-aasawa noong panahon ni Noe, at naaayon sa batas ang pag-aasawa ngayon, kung ang naaayon sa batas ay wastong tinatrato at hindi dinadala sa labis na kasalanan. Ngunit sa mga araw ni Noe ang mga lalaki ay nagpakasal ng hindi sumasangguni sa Diyos o humihingi ng kanyang patnubay at payo. Ang katotohanan na ang lahat ng mga ugnayan ng buhay ay isang pansamantalang kalikasan ay dapat magkaroon ng pagbabagong impluwensya sa lahat ng ating ginagawa at sinasabi. Noong panahon ni Noe, ang labis na pag-ibig ni Yaon na sa kanyang sarili ay naaayon sa batas, kapag ginamit ng wasto, ang naging makasalanan sa pag-aasawa sa harap ng Diyos. Marami ang nawawala ng kaluluwa sa panahong ito ng mundo sa pamamagitan ng pagiging abala sa pag-iisip ng kasal at sa relasyon mismo ng kasal. Ang relasyon sa pag-aasawa ay banal,
ngunit sa masamang edad na ito ay sumasaklaw ito sa karumihan ng bawat paglalarawan. Ito ay inaabuso at naging isang krimen na ngayon ay bumubuo ng isa sa mga palatandaan ng mga huling araw, kahit na ang mga pag-aasawa, na pinangangasiwaan tulad ng dati sa baha, ay isang krimen noon. Noong ang sagradong kalikasan at ang pag-aangkin ng kasal ay nauunawaan, kahit na ngayon ay aaprubahan ng langit, at ang resulta ay magiging kaligayahan sa magkabilang panig, at ang Diyos ay luluwalhatiin. Ang mga pribilehiyo ng relasyon sa pag-aasawa, ang mga nag-aangking Kristiyano, ay nararapat na isaalang-alang ang resulta ng bawat pribilehiyo. Tandaan, sa isa pang pagkakataon, binanggit ni Ginang White ang privacy and privileges of the family relation. Tingnan ang mga photo 2 para sa simbahan 2:90, mga tagapagtipon ng relasyon ng kasal, at ang banal na alituntunin ay dapat na maging batayan ng bawat aksyon. Sa napakaraming pagkakataon, ang mga magulang ay inabuso ang kanilang mga pribilehiyo sa pag-aasawa, at sa pamamagitan ng indulhensya ay pinalakas ang kanilang mga hilig sa hayop. Tungkulin na iwasan ang pagmamalabas, ito ay ang pagdadala ng nararapat sa labis na ginagawa itong isang mabigat na kasalanan. Maraming mga magulang ang hindi nakakakuha ng kaalaman na dapat nila sa buhay mag-asawa. Hindi sila binabantayan, baka samantalahin sila ni Satanas at kontrolin ang kanilang isip at buhay. Hindi nila nakikita na hinihiling ng Diyos na kontrolin nila ang kanilang buhay mag-asawa mula sa anumang kalabisan. Ngunit kakaunti lamang ang nakadarama na isang relihiyosong tungkulin ang pamahalaan ng kanilang mga hilig. Pinag-isa nila ang kanilang mga sarili sa pag-aasawa sa bagay na kanilang pinili at, sa makatuwid, ay nangangatuwiran na ang pag-aasawa ay nagpapabanal sa pagpapalayaw ng mga masasamang hilig. Maging ang mga lalaki at babae na nag-aangking makadiyos ay nagbibigay ng maluwag na pagpigil sa kanilang maalay na mga pagnanasa at hindi nag-iisip na sila ay pananagutin ng Diyos para sa paggastos ng mahalagang enerhiya, na nagpapahina sa kanilang paghawak sa buhay at nagpapasigla sa buong sistema. Hayaan ang pagtanggi sa sarili at pagtitimpi na maging bantayan. Nako, sana ay ipaunawa ko sa lahat ang kanilang obligasyon sa Diyos na pangalagaan ang mental at pisikal na organismo sa pinakamagandang kalagayan upang makapagbigay ng perpektong paglilingkod sa kanilang mailalang. Hayaang pigilin ng Kristiyanong asawang babae, kapwa sa salita at gawa, mula sa kapana-panabik na mga hilig ng hayop ng kanyang asawa. Marami ang walang lakas na mag-aksaya sa direksyong ito. Mula sa kanilang kabataan ay pinahina na nila ang utak at nasira ang konstitusyon sa pamamagitan ng pagbibigay kasiyahan sa mga hilig ng hayop. Ang pagtanggi sa sarili at pagtitimpi ay dapat na maging bantay sa kanilang buhay mag-asawa. Tayo ay nasa ilalim ng think time na obligasyon sa Diyos na panatilihing dalisay ang espiritu at malusog ang katawan, upang tayo ay maging pakinabang sa sangkatauhan at makapagbigay sa Diyos ng perpektong paglilingkod. Binibigkas ng apostol ang mga salitang ito ng babala, huwag nang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan, upang inyong sundin ito sa mga pita nito. Hinihimok niya tayo na magpatuloy sa pamamagitan ng pagsasabi sa atin na, bawat tao na nagsusumikap para sa karunungan ay mapagpigil sa lahat ng bagay. Hinihimok niya ang lahat ng tumatawag sa kanilang sarili na mga Kristiyano na iharap ang kanilang mga katawan na, isang haing buhay, banal, kaaya-aya sa Diyos. Sinabi niya, pinananatili ko sa ilalim ng aking katawan, at pinapasakop ito, baka sa anumang paraan, kapag nangaral na ako sa iba, ako mismo ay itapon. Hindi dalisay na pag-ibig ang nagpapakilos sa isang lalaki na gawing instrumento ang kanyang asawa upang maglingkod sa kanyang pagnanasa. Ito ay ang mga hilig ng hayop na sumisigaw para sa indulhensya. Ilang tao ang nagpapakita ng kanilang pag-ibig sa paraang tinukoy ng apostol, kung paanong si Kristo ay umibig sa iglesia, at ibinigay ang kanyang sarili dahil dito, upang hindi niya ito madungisan, kundi pabanalin at linisin, na dapat itong maging banal at walang dunges. Ito ang katangian ng pag-ibig sa relasyon ng pag-aasawa na kinikilala ng Diyos bilang banal. Ang pag-ibig ay isang dalisay at banal na prinsipyo, ngunit ang maalay na pagnanasa ay hindi aamin ng pagpipigil at hindi didiktahan o kontrolado ng katwiran. Ito ay bulag sa mga kahihinatnan, hindi ito mga tuwiran mula sa sanhi hanggang sa epekto. Bakit hinahangad ni Satanas na pahiniin ang pagpipigil sa sarili? Si Satanas ay naghahangad na ibaba ang pamantayan ng kadalisayan at pahiniin ang pagpipigil sa sarili ng mga pumapasok sa relasyon ng pag-aasawa,
dahil alam niya na habang ang mas mababang mga hilig ay nasa pagtaas, ang moral na kapangyarihan ay patuloy na lumalaki, mahina, at hindi niya kailangang alalahanin ang kanilang espiritual na paglago. Alam din niya na sa anumang paraan ay hindi niya maitatatak ang kanyang sariling kasuklam-suklam na imahe sa kanilang mga supling, at sa gayon ay maaari niyang hubugin ang kanilang pagkatao ng mas madali kaysa sa kanyang makakaya sa katangian ng mga magulang. Mga resulta ng pagmamalabas, lalaki at babae, balang araw ay malalaman mo kung ano ang pagnanasa at ang resulta ng kasiyahan nito. Ang pagnanasa ng tulad ng batayan ng isang kalidad ay maaaring matagpuan sa relasyon ng pag-aasawa bilang sa labas nito. Ano ang resulta ng pagbibigay ng maluwag na pagpigil sa mas mababang hilig? Ang silid sa kama, kung saan dapat mamuno ang mga anghel ng Diyos, ay ginagawang hindi banal sa pamamagitan ng hindi banal na mga gawain. At dahil namumuno ang kaiyahiyang animalism, nabubulok ang mga katawan, ang mga kasuklam-suklam na gawain ay humahantong sa mga kasuklam-suklam na sakit. Ang ibinigay ng Diyos bilang pagpapala ay ginawang sumpa. Ang labis na sexual ay mabisang sisira ng pagmamahal para sa mga devosyonal na pagsasanay, kukuha sa utak ng sangkap na kailangan upang mapangalagaan ang sistema, at pinaka-epektibong mauubos ang sigla. Walang babae ang dapat tumulong sa kanyang asawa sa gawaing ito ng pagsira sa sarili. Hindi niya ito gagawin kung siya ay naliwanagan at may tunay na pagmamahal sa kanya. Kapag mas nalulugod ang mga hilig ng hayop, mas lumalakas ang mga ito, at mas magiging marahas ang kanilang mga sigaw para sa indulhensya. Hayaang magising ang mga lalaking may takot sa Diyos sa kanilang tungkulin. Maraming nag-aangking Kristiyano ang dumaranas ng paralysis ng nerbiyos at utak dahil sa kanilang kawalan ng pagpipigil sa direksyong ito. Dapat maging maunawain ng mga asawa, ang mga asawang lalaki ay dapat maging maingat, matulungin, palagian, tapat, at mahabagin. Dapat silang magpakita ng pagmamahal at pakikiramay. Kung tutuperin nila ang mga salita ni Kristo, ang kanilang pag-ibig ay hindi magiging mababa, makamundong, mahilig sa laman na haantong sa pagkawasak ng kanilang sariling mga katawan at magdadala sa kanilang mga asawa ng kahinaan at sakit. Hindi sila magpapakasawa sa kasiyahan ng mga batayang hilig, habang umaalingaw sa tainga ng kanilang mga asawang babae na dapat silang magpasakop sa asawa sa lahat ng bagay. Kapag ang asawa ay may maharlika ng pagkatao, kadalisayan ng puso, kataas-taasan ng pag-iisip na dapat taglayin ng bawat tunay na Kristiyano, ito ay mahahayag sa relasyon ng mag-asawa. Kung siya ay may pag-iisip ni Kristo, hindi siya magiging isang maninira ng katawan, ngunit magiging puno ng magiliw na pag-ibig, na naghahangad na maabot ang pinakamataas na pamantayan kay Kristo. Kapag dumating ang mga pagdududa, walang lalaking tunay na magmamahal sa kanyang asawa kapag ito ay matiyagang magpapasakop upang maging kanyang alipin at maglingkod sa kanyang masasamang pagnanasa. Sa kanyang passive submission na wala ang halaga na dati niyang taglay sa mga mata nito. Nakikita niya ang kanyang pagkaladkad pababa mula sa lahat ng bagay na tumataas sa mababang antas, at sa lalong madaling panahon siya ay naghinala na siya ay magiliw na magpapasakop na pababain ng ibang tao gaya ng kanyang sarili. Siya ay nagdududa sa kanyang katatagan at kadalisayan, napagod sa kanya, at naghahanap ng mga bagong bagay upang pukawin at patindihin ang kanyang malaimpyernong mga hilig. Ang batas ng Diyos ay hindi pinapansin. Ang mga lalaking ito ay mas masahol pa sa mga brutes, sila ay mga demonyo sa anyo ng tao. Hindi nila alam ang nakakataas, nagpaparangal na mga alituntunin ng tunay, banal na pag-ibig. Nagseselos din ang asawang babae sa asawa at naghinala na kung magkakaroon ng pagkakataon, kaagad niyang babayaran ang kanyang mga address sa iba gaya ng sa kanya. Nakikita niya na hindi siya kontrolado ng budi o ng takot sa Diyos, lahat ng pinabanal na mga hadlang na ito ay sinira ng maalay na pagnanasa, lahat ng makadiyos sa asawa ay ginawang alipin ng mababa, malupit na pagnanasa. Ang problema sa di makatwirang mga demand, ang bagay na ngayon ay aayusin ay, madrama ba ng asawang babae na tiyak na sumuko sa mga hinihingi ng kanyang asawa kapag nakita niyang walang iba kundi ang masasamang pagnanasa ang kumokontrol sa kanya, at kapag ang kanyang katwiran at paghatol ay kumbinsido na ginagawa niya, sa pinsala ng kanyang katawan, na ipinag-utos ng Diyos sa kanya na taglayin sa pagpapakabanal at karangalan, na ingatan bilang isang buhay na handog sa Diyos.
Ito ay hindi dalisay, banal na pag-ibig na umaakay sa asawang babae upang bigyang kasiyahan ang mga hilig ng hayop ng kanyang asawa sa kapinsalaan ng kalusugan at buhay. Kung siya ay nagtataglay ng tunay na pag-ibig at karunungan, siya ay magsisikap na ilihis ang kanyang isipan mula sa pagbibigay kasiyahan sa maalay na pagnanasa tungo sa matataas at espiritual na mga tema sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga interesanteng espiritual na paksa. Maaaring kailanganin na mapagpakumbaba at magiliw na himukin, kahit na sa panganib ng kanyang kawalang kasiyahan, na hindi niya maaaring ibaba ang kanyang katawan sa pamamagitan ng pagsuko sa sexual na labis. Dapat niyang ipaalala sa kanya, sa isang malambot, mabait na paraan, na ang Diyos ang may una at pinakamataas na pag-aangkin sa kanyang buong pagkatao, at na hindi niya maaaring baliwalain ang pag-aangkin na ito, sapagkat siya ay mananagot sa dakilang araw ng Diyos. Kung itataas niya ang kanyang pagmamahal, at sa pagpapakabanal at karangalan ay mapangalagaan ang kanyang dalisay, makababaeng dignidad, malaki ang magagawa ng babae sa pamamagitan ng kanyang matalinong impluwensya upang pabonelan ang kanyang asawa, at sa gayon ay matupad ang kanyang mataas na misyon. Sa paggawa nito iligtas niya ang kanyang asawa at ang kanyang sarili, kaya nagsasagawa ng dobleng gawain. Sa bagay na ito, napakaselan at napakahirap pangasiwaan, maraming karunungan at pasensya ang kailangan, gayon din ang moral na tapang at lakas ng loob. Ang lakas at biyaya ay matatagpuan sa panalangin. Ang time na pag-ibig ang siyang namumuno sa puso. Ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa asawa ay maaaring maging tamang batayan ng pagkilos. Kapag ibinigay ng asawang babae ang kanyang katawan at isipan sa kontrol ng kanyang asawa, pagiging passive sa kanyang kalooban sa lahat ng bagay, isinasakripisyo ang kanyang budi, kanyang dignidad, at maging ang kanyang pagkakakilanlan, nawawalan siya ng pagkakataon na magsagawa ng malakas na impluwensya para sa kabutihan na dapat niyang gawin, ang kinen upang maiangat ang kanyang asawa. Maaari niyang palimbutin ang kanyang mahigpit na kalikasan, at ang kanyang nakapagpapabanal na impluwensya ay maaaring gawin sa paraang magdadalisay at magdalisay, na umaakay sa kanya na magsumikap ng time na pamahalaan ang kanyang mga hilig at maging mas espiritual na pag-iisip, upang sila ay maging kabahagi ng banal na kalikasan, nang makatakas, ang katiwalian na nasa mundo sa pamamagitan ng pagnanasa. Ang kapangyarihan ng impluwensya ay maaaring maging mahusay upang akayin ang isip sa matataas at marangal na mga tema, sa itaas ng mababa, sensual na indulhensya na likas na hinahanap ng pusong hindi nababago ng biyaya. Kung nadarama ng asawang babae na upang mapaluguran ang kanyang asawa, dapat siyang bumaba sa pamantayan nito. Kapag ang pagnanasa sa hayop ang pangunahing batayan ng kanyang pag-ibig at kumokontrol sa kanyang mga kilos, hindi nalulugod ang Diyos, sapagkat nabigo siyang magbigay ng isang nagpapabanal na impluwensya sa kanyang asawa. Kung sa palagay niya ay dapat siyang magpasakop sa kanyang mga hilig ng hayop ng walang salita ng pagtutol, hindi niya nauunawaan ang kanyang tungkulin sa kanya o sa kanyang Diyos. Ang ating katawan ay binili na pag-aari, ang mas mababang mga hilig ay nasa katawan at ginagawa ito. Ang mga salitang, laman, o, makalaman, o, makalaman na pagnanasa, ay yamakap sa mababa, tiwaling kalikasan, ang laman mismo ay hindi maaaring kumilos ng salungat sa kalooban ng Diyos. Inutusan tayong ipako sa krus ang laman, kasama ang mga pagnanasa at pagnanasa. Paano natin ito gagawin? Magpapasakit ba tayo sa katawan? Hindi, ngunit patayin ang tukso sa kasalanan. Ang tiwaling kaisipan ay dapat paalisan. Ang bawat pag-iisip ay dadalhin sa pagkabihag kay Jesu Kristo. Ang lahat ng mga hilig ng hayop ay dapat ipailalim sa mas mataas na kapangyarihan ng kaluluwa. Ang pag-ibig ng Diyos ay dapat maghari, si Kristo ay dapat sumikop sa isang hindi nahahati na trono. Ang ating mga katawan ay dapat ituring bilang kanyang binili na pag-aari. Ang mga sangkap ng katawan ay dapat maging kasangkapan ng katwiran. Dito nagtatapos ang seksyon 5, Kabanata 15 hanggang Kabanata 18. Para updated ka sa susunod na seksyon ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at mag-follow sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.